Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga panahon na iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Gaya ng sabi ko rin po kanina, ngayon ay kapistahan ni San Roque, isa sa mga santong malapit sa ating pusong mga Pilipino. Maraming simbahan ang nakatalaga kay San Roque at siya ay patron lalo na ng mga dumadaan sa pandemya, mga malubhang karamdaman at matinding pangangailangan. Kaya palakpakan din natin si San Roque.
At ipagdasal natin sa tulong niya, katulad niya, sa gitna ng mga paghihirap, karamdaman, at mga pagsubok, manatili tayong tapat sa pag-ibig ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayan, mahal tayo ng Diyos. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, paalala uli, ang sabi ni Jesus Nazareno, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Sa ating bansa ngayon, dumadaan tayo uli sa ganito, paulit-ulit na lang, dahil may mga puwersang gustong sirain, lalo na ang sakramento ng pag-aasawa. Naintindihan po ng simbahan. At ang titiyak ko, nang sinabi ni Jesus Nazareno, mga katagang ito, naintindihan niya ang kalagayan ng iba sa atin. Hindi po sinasabi ng simbahan na kung nakapangasawa ka ng basagulero, babaero, waldas, pabaya, wala ka nang magagawa. Meron pong paraan ang simbahan para ito ay maayos. At kung di talaga maayos, kung kailangang maghiwalay talaga, meron din po. Kaya wag niyo pong isipin, sinisiraan po ang simbahan kapag sinasabi ng mga nag-a-advocate ng divorce na walang puso ang simbahan, na ikaw ay diyan ka na lang, wala ka nang magagawa, malas mo na lang, yan ang napangasawa mo, magtiis ka na lang habang buhay. Hindi po tama yun. Hindi yun ang ating turo. Meron tayong lunas. Meron tayong paraan. At hindi natin din pahihintulutan, manatili ang ganong uring pagsasama. Ngunit, ito'y dadaan sa maayos at masusing paraan. Hindi pwedeng pag-ayaw mo na, maghiwalay na lang. Pag hindi ko na siya mahal, pag hindi na ganun yung pakiramdam ko, iba naman. Pag sa iba na lang ako, mas nabighani. Doon na lang ako, iiwan ko na lang. Yun ang ating ayaw. At yun ang ayaw ni Jesus Nazareno. Sapagkat kung mayroon man, kaya nga tayo nandito sapagkat naniniwala tayo, bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y may kakulangan, bagamat minsan nagmamalabis tayo, tapat si Jesus Nazareno sa atin, tapat ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, mahal tayo ng Diyos. Kahit nagkakasala tayo, mahal tayo ng Diyos. Huwag kayong matakot, huwag niyo sabihin, ako, hindi na ako nakabalik ng ilang Biyernes, parurusahan na ako ng Nazareno. Hindi ho ganun si Jesus Nazareno. Mahal pa rin niya tayo, bagamat minsan tumatalikod tayo sa Kanya. Kaya nga ganun na lamang ang Kanyang pagmamalasakit sa buhay mag-asawa. Sapagkat alam niyo po, ang isa sa larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang pag-ibig ng pagtitipan. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Ezekiel, papaano niya isinalarawan ang ugnayan ng Diyos at tao para daw mag-asawa. Pinulot tayo ng Diyos mula sa kasalanan. Nilinis tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. At gusto tayong maging kapiling ng Diyos magpakailanman. Kahapon, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. At yun ay tagumpay, hindi lang ni Maria. Sabi ko nga kahapon, di ba nitong mga araw na ito, tuwan-tuwa tayo. Ipinagdiriwang natin, ipinagmamalaki natin ang ating mga atleta.
lalo na yung mga nanalo ng mga medalya, lalo na si Kaloy. Tuwan-tuwa tayo sa kanya. Pinagmamalaki natin siya sapagkat ang tagumpay niya, tagumpay din natin. Pero sabi ko nga, aminin natin, yung tagumpay ni Kaloy, oo, masaya tayo. Pero aminin din natin, pag nababasa natin, uy, may 20 million siya. Pero aminin natin, meron ba ritong naambunan man lang kahit 100 piso ng 20 million? Siguro napapasabi natin, sana all. Sana tayo din. Pero aminin natin at hindi naman natin yun inaasahan na maaamot, no? Tayo noong napanalunan niya. Nakita natin, ang gara, 3 kwarto, 3 bedroom yung kondo. Pero wala naman sa atin ang magkakaroon ng ganoon o titira doon. Pero masaya na rin tayo para sa kanya. Di po ba? Pero ang mas magandang balita, ang mga tapat sa Diyos, katulad ng mahal na ina. Kung ngayon siguro sinasabi ng mahal na ina, sa langit, may kondo ako. Huwag kayong mag-alala, magkakaroon din kayo. Kita niyo yun? Mas magandang balita yun, di ba? Sapagkat ang tagumpay niya ay magiging tagumpay din natin. Bakit? Dahil nais ng Diyos, mabuhay tayong kasama niya magpakailanman. Kaya nga, ang ginamit na larawan ng Diyos ay ang pag-ibig ng mag-asawa, ng pinagtipan. Ganun daw ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya pala pinapahalaga ng Diyos ang sakramento ng kasal. Dahil parang tayong lahat, kinasal din sa Diyos. Kaya pala ganun na lang, pinangangalagaan at pinagtatanggol ng Diyos ang pag-ibig ng mag-asawa sapagkat pinagtatanggol din niya at pinangangalagaan din niya ang pag-ibig sa atin. Kung yung mentalidad natin ang gagamitin ng Diyos, kung ang Diyos katulad natin na pag-ayaw na, hiwalay na lang. Pag iba na lang ang gusto, hiwalay na lang. Palit na lang. Baka mabilis pa sa alas 4, pinalitan na tayo ng Diyos. Buti na lang, iba ang Diyos sa atin. Kasi ang Diyos, si Jesus Nazareno, hindi nagsasawa sa atin. Hindi napapagod sa atin. Hindi nawawalan ng gana sa atin. Kaya nga mga kapatid, nandito tayo. Yun ang ipinagdiriwang natin. Kaya katulad ni San Roque, gumawa lang naman siya ng mabuti. Tumulong lang naman siya sa mga may sakit, sa mga dumanas ng pandemya nung panahon niya. Pero anong ginawa sa kanya? Pinahirapan siya, pinakulong siya, pinaghinalaan pa siya. Mayaman si San Roque, pero iniwan niya ang lahat dahil hinahanap niya ang Diyos. Gusto niyang paglingkuran ng Diyos. Bakit ganun na lamang ang katapatan ni San Roque? Sapagkat alam niya, tapat din ang Diyos sa kanya. At yun, alam natin mahirap. Kaya sabi nga ng mga tao, kung ganyan po ang kalagayan, huwag na lang mag-asawa. Kaya maraming din po akong kilala ngayon, ganun din ang paniwala. Ayaw na lang mag-asawa. Kung ganun po, Father, wag na lang. Wag na lang mag-asawa. Kaya yung iba, medyo tumatanda na, ayaw pang mag-asawa. Natatakot mag-asawa. Yung iba, natatakot magkaanak. Wag na lang. Kaya yung iba, nakakalungkot man, kinikitil, ayaw mabuntis. Kung nabuntis, ilalaglag. Dahil natatakot sila. Ang hirap pala niyan. Kaya yung iba, ano sabihin? Ay, mag-aalaga na lang ako ng aso.
Hindi lang minsan makakarinig tayo, mabuti pa yung aso. Kahit anong mangyari, hindi ako iiwan. Yung anak ko, delikado. Nakita ko yung kapitbahay ko, inalagaan yung anak. Paglaki, iniwan din siya. Buti pa ang aso. Kahit anong mangyari, sasalubungin ka. Lalambingin ka. Pero bakit, mga kapatid? Bakit tayo para bagang sumusugal sa pagmamahal? Bakit kailangan pinaghahandaan natin? Baka may nagsisimba ngayon, nagpaplano ng magpakasal. Pinagdarasal namin kayo upang sa gayo'y maging handa kayo. Huwag lang bugso ng damdamin ang umiral, kundi katulad ng pagmamahal ng Diyos, ng pagpili ng Diyos, maging handa tayo. Baka may mag-asawa po rito ngayon o may asawa na nandito ngayon nagdarasal dahil dumadaan kayo sa matinding pagsubok, kasama kayo sa misa ngayon. Nawa ang katapatang pagmamahal ni Jesus Nazareno ang siyang mamayani sa inyo. Baka may asawa ngayon, natutukso kang magtaksil sa asawa mo. Pinagdarasal ka namin ngayon sa misa na huwag kang mahulog sa ganyan tukso, sapagkat ang katapatan ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahirap. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, ito'y biyaya ng Diyos. Ang magmahal katulad ng Diyos ay biyaya ng Diyos. Hindi ito manggagaling sa atin. Manggagaling ito sa Kanya. Kaya sa misang ito, katulad ng ginawa ni San Roque, tuwi na. Magsumamo tayo na ang pag-ibig na nananalaytay ngayon sa puso ni Jesus Nazareno ay manalaytay din sa puso natin upang sa gayon ang katapatan katulad ng kay San Roque at sa mahal na Birhen ay mapa sa atin upang sa gayon ang tagumpay ng mahal na Birhen at ni San Roque ay mapa sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat kayo'y laging tapat, laging mapagpatawad, laging mapangunawa. Pinili niyo po kami upang magkaroon ng tipan magpakailanman. Patawad po kung kami minsay salawahan, nagtataksil sapagkat pinipili namin ang kasalanan at kasamaan. Ngunit gayon paman, patuloy kayong umaabot sa amin at wala kayong ibang hangad kung hindi makapiling kami hanggang sa buhay na walang hanggan. Mahal na pong Jesus Nazareno, pinagdarasal po namin ang lahat ng mga mag-asawa, ang lahat ng mga nagmamahal, ang lahat ng mga nananalig sa iyo, upang sa gayoy matularan namin ang iyong dakilang pag-ibig. Pinagdarasal namin ngayon ang mga pamilyang nasa bingit ng pagkawatak-watak. Pinagdarasal namin ngayon ang mga natutukso na tumalikod sa kanilang mga sinumpaan nung sila'y ikasal. Ipinagdarasal namin ngayon ang aming mga lingkod bayan na wag nawa maging kasangkapan sila para masira ang pamilya at ang mga mag-asawa. Tulungan niyo po kami na matanggap ang biyaya na nanggagaling sa inyo upang ang katapatan, ang pag-ibig na dalisay ang maghari sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami
Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.